Hi everyone, good morning po sa ating lahat. This is Pastor Jake Centino. Ako po ay magbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Ang nais ko pong ibahagi sa inyo na sinasabi ng Biblia ay yung patungkol sa katiyakan ng kaligtasan. Pag sinabi pong katiyakan ng kaligtasan, hindi po ito yung kaligtasan sa sakit o kaligtasan sa disgrasya. Ibig sabihin kaligtasan na kapag binawian tayo ng buhay ay tiyak natin kung saan pupunta ang ating kaluluwa. Ikaw ba kung sakaling dumating sa punto na bawian ka ng buhay, tiyak mo ba kung saan pupunta ang iyong kaluluwa? Ngayon, sabi ng iba, sa langit daw sila kasi mabait daw sila. Nakarinig ka na ba ng ganon? Para daw mapunta sa langit, kailangan magpakabait. Yung iba naman sabi nila, sa langit daw sila kasi miyembro daw sila ng simbahan. Nakarinig ka na rin ba ng ganon? Para daw ang tao makarating sa langit, kailangan magpamiyembro sa simbahan. Yung iba naman, kailangan magpabautismo. So, kanya-kanyang paraan kung paano ang tao makakarating sa langit. Pero syempre, aalamin natin sa Biblia kung ano ba talaga ang paraan ng Diyos kung paano ang tao makakarating sa langit. Una sa lahat, kapag ang tao namatay, ang kanyang pupuntahan lamang po ay langit o impyerno. Ano ba ang langit? Ang langit na kung saan nandun ang Diyos. Sa langit, wala nang sakit doon, wala nang problema doon, habang buhay tayong masaya doon, at habang buhay tayong magpupuri doon sa Diyos. Yung lalakaran natin doon ay ginto at maraming mansions doon, pero baliktad naman sa impyerno. Ano ba ang impyerno? Ang impyerno na kung saan yun yung lugar ng mga makasalanan at ang impyerno yun yung lugar ng kaparusahan. Sabi ng Biblia, ang impyerno yun yung lugar ng kadiliman, meron dong uod na hindi namamatay at meron dong apoy na hindi namamatay. Na kapag tayo nakapasok doon, habang buhay na tayo nandun, ang mararanasan natin doon ay puro sigaw, puro pangihinayang, at puro sakit. Yung ang mapasok ka lang sa kamay, napakasakit na eh. How much more buong katawan? Puro pagsigaw, puro pangihinayang, at sasabihin mo, sayang, dapat pala nung ako'y nabubuhay pa sa lupa, dapat pala sinigurado ko na sa langit ako pupunta. Sabi ng Biblia, kung hindi natin sigurado na sa langit tayo pupunta, sabi ng Biblia, sa impyerno tayo pupunta. Ngayon, alam na natin ang langit, alam na natin ang impyerno. Saan ang gusto mo doon? Of course, gusto natin sa langit, pero ang tanong, paano? Paano nga ba ang tao makakarating sa langit kapag siya ay binawian ng buhay? Ngayon, sabi ng Biblia, bago pupunta ang tao sa langit o sa impyerno, meron munang unang mangyayari sa kanya. Ano yun? Siya muna ay mamamatay. Ang tanong, bakit kaya ang tao namamatay? Yung iba sabi nila, ay namatayan dahil sa sakit, ay namatayan kasi na disgrasya, ay namatayan dahil sinaksak o binangungot, ano pa man yan. Pero sabi ng Biblia, merong pinakadahilan kung bakit ang tao namamatay. Sabi ng Biblia sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord." So, ito ang dahilan kung bakit ang tao namamatay. For the wages. Pag sinabing wages, kabayaran. Of sin, pag sinabing sin, kasalanan, is death. Pag sinabing death, kamatayan. So, sa Tagalog, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ang taong mamamatay, simply, it's because of sin. Dahil sa kasalanan. Ikaw ba ay naniniwala na lahat tayo ay makasalanan? Yes, lahat tayo ay makasalanan. Sabi ng Biblia sa Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Sapagkat ang lahat ay nagkasala. For all have sinned. Pag sinabing lahat, ibig sabihin no exemption. Ibig sabihin, lahat ng tao sa buong mundo, pantay-pantay sa harapan ng Diyos na makasalanan. Kahit sino man yan, bata man yan, matanda man yan, kahit na pastor yan, kahit na pari yan, kahit na ministro yan, kahit na presidente yan, mayaman man o mahirap, sabi ng Biblia, for all have sinned. Lahat tayo ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos na makasalanan. So, ibig sabihin, dahil lahat pala tayo ay makasalanan, ibig sabihin lahat pala tayo ay mamamatay. Kasi sabi ng Biblia sa Romans 6:23, binasa natin kanina, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo ay makasalanan. So, ibig sabihin lahat tayo ay mamamatay. Pero, hindi nga lang natin alam kung kailan. Hindi natin alam kung anong exact date, kung kailan tayo mamamatay. Pero, sigurado na. Kasi lahat tayo ay makasalanan. Ibig sabihin, dahil sigurado na tayo ay mamamatay, ang tanong doon, saan pupunta ang iyong kaluluwa kapag ikaw ay binawian ng buhay? Of course, gusto natin sa langit. Pero ang tanong, paano? Paano nga ba ang tao makakarating sa langit kapag siya ay binawian ng buhay? Una sa lahat, dapat mong aminin na ikaw ay makasalanan. Ngayon, sabi ng Biblia sa John 3:16, very simple verse, pero dito nakasulat kung paano ang tao makakarating sa langit. John 3:16, nakasulat po dito, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So sabi sa umpisa, for God so loved the world. Sa Tagalog, sapagkat inibig ng Diyos ang sanlibutan. Ang tanong, bakit ba tayo minahal ng Diyos? Kasi sinabi ng Biblia, sapagkat inibig ng Diyos ang sanlibutan. Pag sinabing sanlibutan, ibig sabihin lahat ng tao sa buong mundo ay minahal ng Diyos. Ang tanong, bakit ba tayo minahal ng Diyos? Kasi una, makasalanan tayo. At ang katotohanan na pag tayo namatay, pagbabayaran natin ang ating kasalanan, sabi ng Biblia, sa apoy ng impyerno. Kaya ang totoo niyan, lahat tayo bawal sa langit eh. Ang langit banal, ang langit banal, ayaw ng Diyos ng kasalanan. Makasalanan ako. So, ibig sabihin, kapag ako binawian ng buhay, saan ako pupunta? Bawal ako sa langit. Saan ako pupunta? Sa impyerno. Kasi that is bad news. Pero what is good news? Sabi ng Biblia, for God so loved the world. Ang good news dito, minahal tayo ng Diyos. Kasi ayaw ng Diyos na mapunta tayo sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Ngayon, anong ebidensya ng pag-ibig ng Diyos? Nakasulat dyan, He gave His only begotten Son. Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Sino yung kanyang kaisa-isang anak? Ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, napako sa krus. Pero bago siya napako, di ba, pinagbubugbog muna siya, pinaghahampas, kinuronahan ng tinik, pinunit yung damit niya, pinako siya sa krus, pinainom siya ng suka, tinusok pa yung tadyang niya, at halos maligo siya ng dugo. Bakit niya nagawa yun? Kasi mahal niya tayo. Ayaw niya tayo na basta-basta na lamang mapunta sa impyerno at doon magdusa. Ngayon, ano ang paraan? Nandito nakasulat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ito ang paraan. That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sa Tagalog, kung sino man ang mananampalataya sa Kanya. Pag sinabing Kanya, yung only begotten Son. Sino yung only begotten Son? Ang Panginoong Jesucristo. Sabi ng Biblia, kung sino man ang mananampalataya sa Kanya, should not perish. Sa Tagalog ay hindi mapapahamak. Hindi mapapahamak saan? Sa apoy ng impyerno. Sabi ng Biblia, but have everlasting life. Bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Saan bang buhay na walang hanggan? Sa langit ba o dito sa lupa? Yes, sa langit yan. Kasi dito sa lupa, meron tayong hangganan kasi mamamatay tayo dahil sa ating mga kasalanan. So sabi ng Biblia, minahal tayo ng Diyos. At dahil sa minahal tayo ng Diyos, yung ebidensya ng kanyang pagmamahal, ibinigay niya yung anak niya sa atin, ang Panginoong Jesucristo. Sabi ng Biblia, inako ng Panginoong Jesucristo lahat ng ating kasalanan. Ang totoo nga niyan, tayo dapat yung paparusahan kasi tayo yung makasalanan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, inako ng Panginoong Jesucristo lahat ng ating kasalanan. Siya ang nagdusa para sa ating mga kasalanan. Ang gagawin na lamang natin, sabi ng Biblia, kung sino man ang mananampalataya. So, ang paraan ng Biblia, kung paano ang tao makakarating sa langit, kung sino man ang mananampalataya. So, hindi nakasulat dito na kung sino man na magpapakabait. Hindi nakasulat dito na kung sino man na magpapamiyembro sa simbahan. Kung sino man na magpapabautismo. Hindi nakasulat doon. Ang nakasulat dito, kung sino man ang mananampalataya. So, therefore, ang paraan ng Diyos kung paano ang tao makakarating sa langit. Napakasimple lang. Ano yun? Kung sino man ang mananampalataya. Pag sinabing mananampalataya, pag sinabing pananampalataya, ibig sabihin, ikaw ay naniniwala 100% sa Panginoong Jesucristo na siya ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, napako sa krus ng Kalbaryo, namatay inilibing, pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay namang muli at naniniwala ka na siya lamang ang makapagliligtas sa iyo mula sa kapahamakan sa impyerno. Hindi ang kabaitan, hindi ang pagpapamiyembro sa simbahan, hindi ang pagbabautismo, and that is pananampalataya. At syempre, sabi ng Biblia, tatanggapin mo siya sa iyong buong puso na iyong Panginoon Diyos at tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Ang tanong, bakit si Jesus lang ang dapat nating tanggapin at sampalatayanan para mapunta tayo sa langit? Bakit siya lang at wala ng iba? Kasi sabi ng Biblia sa John 14:6, nakasulat dito, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. So sabi ng Biblia, sinabi ni Jesus sa kanya, sa Tagalog, I am the way, ako ang daan, the truth, ang katotohanan, and the life, at ang buhay. No man cometh unto the Father, walang sino mang taong makalalapit sa Ama. Nasaan ba yung Ama? Iba na sa langit? Walang sino mang taong makalalapit sa Ama o sa langit, but by me, kundi sa pamamagitan ko. Kaya pala si Jesus ang dapat nating tanggapin
at sampalatayanan para mapunta tayo sa langit. Kasi sinabi niya mismo na siya ang daan. Okay? Kaya nga, hindi sinabi dito na gusto mong mapunta sa langit, ang kabaitan ng daan. Gusto mong mapunta sa langit, ang pagpapamiyembro sa simbahan ng daan. Hindi niya sinabi yun. Ano sinabi niya? I am the way. Si Jesus mismo ang daan. Ngayon, sabi ng iba, para daw mapunta ka sa langit, kailangan magpakabait ka. Alam nyo ba, ayon sa Biblia, hindi pagpapakabait ang makakapagdala sa atin sa langit. Alam nyo kung bakit? Kasi una sa lahat, hindi naman sa lahat ng oras mabait tayo eh. Ngayon mabait ka, maya-maya nag-iisip ka na hindi maganda sa kapwa mo. Ngayon mabait ka, maya-maya nakapagbisyo tayo, nakapagbura tayo, nakagawa tayo. Halos araw-araw aminado tayo na nagkakasala tayo. Kaya hindi kabaitan na makakapagdala sa atin patungong langit kasi hindi sa lahat ng oras mabait tayo. Kung yan yung gagawin nating paraan, putol-putol yan. Pero kung si Jesus ang gagawin mong daan, straight yan, walang labis, walang kulang, kasi walang kasalanan si Jesus. Sabi naman ng iba, para mapunta ka sa langit, kailangan magpamiyembro ka sa simbahan. Alam mo ba, ayon sa Biblia, hindi rin pagpapamiyembro ang makakapagdala sa atin sa langit. Alam nyo kung bakit hindi pagpapamiyembro sa simbahan? Kasi una sa lahat, hindi naman simbahan ang napako sa krus eh. Sino ang napako sa krus? Si Jesus. So, ibig sabihin, maganda na maging mabait ka, okay yan. Maganda na meron kang simbahan, okay din yan. Pero ayon sa Biblia, ang ikaliligtas ng ating kaluluwa ay yung pananampalataya sa Panginoong Kristo. Sabi ng Biblia, simple lang ang paraan para mapunta ka sa langit. Ikaw ay manampalataya sa Panginoong Kristo. Tanggapin mo siya sa iyong buong puso na iyong Panginoon Diyos at tagapagligtas. So ang tanong, ikaw ba ay naniniwala at nananampalataya sa Panginoong Kristo? So kung ikaw ay nananampalataya sa Kanya, na siya ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa at napako sa krus ng Kalbaryo, namatay dahil sa ating kasalanan, namatay, pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay namang muli. At kung ikaw ay naniniwala doon at nananampalataya ka sa Kanya, tanggapin mo si Jesus ngayon. Sa puso mo ito, ariin mo na ikaw yung nakikipag-usap sa Diyos, igagayad lamang kita. Sapagkat sabi ng Biblia that if thou shalt confess with thy mouth. So, ibig sabihin, kakausapin natin ang Panginoong Kristo, kukonfess natin sa ating mga bibig, siyempre galing ito sa ating puso, igagayad lamang kita sa panalangin. Sundan mo ako sa panalangin. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Kristo at manampalataya ka sa Kanya, sundan mo ako. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito na nalaman ko po ang simpleng paraan ng katiyakan ng kaligtasan. Salamat po na nalaman ko po na ako'y makasalanan at hindi kayang iligtas ang aking sarili sa apoy ng impyerno. Kaya patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Ako po ay naniniwala at nananampalataya sa Panginoong Kristo at tinatanggap ang Panginoong Kristo sa aking buong puso na aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Salamat po sa buhay na walang hanggan na regalo niyo po sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, sino ang tinanggap mo? Kanino ka nanampalataya? Sa Panginoong Kristo. So sabi ng Biblia, kung ikaw ay totoong tumanggap at nanampalataya sa Panginoong Kristo, sabi ng Biblia, meron na siyang regalo sa iyo ngayon. Ano yun? Yung buhay na walang hanggan. Sabi ng Biblia, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Kaya pag ikaw, tinanong ka, saan pupunta ang iyong kaluluwa kapag binawian ka ng buhay? Ang sagot mo, sa langit. Bakit sa langit? Dahil ba sa mabait ka? Hindi. Dahil ba sa may simbahan ka? Hindi. Dahil saan? Dahil sa tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. Kaya maraming salamat sa iyong pagtanggap sa Panginoon. Sabi ng Biblia sa John 1:12, datapwat gaya ng marami na tumanggap sa Kanya, ay binigyan tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So, kung ikaw ay totoong tumanggap sa Panginoong Kristo, sabi ng Biblia, ikaw ay anak na ng Diyos. So, bilang anak, dito na mag-uumpisa na tayo ay magpapakabait, susunod sa utos ng Diyos, mamahalin ng kapwa, magsisimba na tayo lagi, gagawa na tayo ng kabutihan, kabaitan, lahat gagawin natin yun. Good works. Hindi para maligtas, kundi gagawin natin yon sapagkat ligtas na tayo, anak na tayo ng Diyos. Maraming salamat po. Nawa itong video na ito ay nakatulong po sa inyo
at sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Maraming salamat po and have a great day.